Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pagsubaybay, pagtangkilik at pagpanonood, and then pagtulong na mapromote at mapalawak po ang ating Ka Eric Celis YouTube channel at ang aming programa din ni Ma'am Lorena Bigwas ng Agila 2.0. Utang na loob po namin yan sa inyo, lalo na po ng aking pamilya, ang patuloy ninyong pagtitiwala at pagsusuporta. Saludo mga kababayan. Sa puntong ito ay bibigyan na naman natin po ng pananaw at pagpapaliwanag. Itong panibagong pagsupalpal na naman kay Erwin Bendalo Sylvester Stallone Tulfo. Ang dami niyang pangalan, ano? Bendalo Sylvester Stallone Tulfo. Ang Sylvester Stallone kasi, yun ang ginamit niya sa pamimiki ng kanyang US passport, mga kababayan. At mga kanyang palusot ng siya na sa Amerika. At ito namang Bendalo, alam nyo na, dahil wala ngang alam sa batas, nagmamarunong, pwede daw baluktutin ang batas. Para kay Bendalo Tulfo. Ano na naman itong kabulastugan niya, mga kababayan? Kahapon po lumabas ang kanyang pahayag na dapat ipatupad sa Senado ang no work, no pay, lalo na sa mga senador na hindi nakakapagdalo ng sesyon at dapat hindi sila tumanggap ng mga sahod at benepisyo nila. Wow! Siyempre, kolokoy. Ang ibig sabihin po ng kolokoy, bupols. Wala talaga sa tamang hulog ng pag-iisip. Makapagbungad lang ng kanyang bibig at makapagsalita, okay na. Kaya puro hangin. Kaya hindi po talaga Senado ang para kay Erwin Tulfo kay Bendalo. Dapat tawagin ito na Air Force. Ano ibig sabihin po ng Air Force? Philippine Air Force? Hindi Air Force lang. Ang ibig sabihin po, 99% air, 1% force. Air Force. 99% air, 1% force. Yan po magkapatid na Tulfo. Itong si Rafi, 300,000 a night, kaya niya magbono sa isang chika babes. Tulfo, ang kapatid niyang si Bendalo, Sylvester Stallone Tulfo. Bakit po baluktot at bakit supalpal? Itong wala sa hulog at parang hinugot sa ilalim ng kanyang talampakan, hindi mula sa kanyang utak. Nagsasalita ng walang laman sa utak. No? Yun po ang kalimbawa nito ni Bendalo Tulfo. Number 1, hanggat walang final conviction po o walang hatol na pinal, hindi nag-resign, hindi na-expelled, at hindi namatay, buhay pa po. At hindi naman po nila gusto na wala sila sa Senado, itong si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Bato de la Rosa, their office, authority, the privileges, including salaries nila bilang mga senador ay hindi mo pwedeng pigilan. Basic po yan sa batas, mga kababayan. Kaya, itong si Bendalo, para lang may masabi, at sabi ko nga Air Force 99% air, puro hangin lang. 1% force. Walang alam, kahit man lamang sa mga elementary na uri ng pag-analyze ng mga bagay bago ka magsalita. Nasa batas po yan na hanggat walang final conviction, hindi po vacated ang office. Hindi sila voluntarily nag-resign, hindi rin po sila na-expelled mula sa Senado by a vote of 2/3 of the senators. Hindi pa sila patay, buhay pa sila. Hindi mo po pwede yan, Bendalo Tulfo, na ipakat out, ipakat off ang kanila mga sahod at mga benepisyo. Pati na mga staff nila. Baluktot pong pananaw na yan. Di mo ba alam na si Laila de Lima ay tumatanggap sa loob dalos ng 7 taon ng kanyang sahod, bonus, benepisyo, pati mga MOOE niya, na wala naman siyang ginagawa, kundi dapat lang siya makulong dahil mayroon siya talagang kaso noon na drug trafficking. Hinilot lang ito nila Marcos at ng kanyang asawa para mapalusot siya at gamitin siya na attack dog laban kay
Pangulong Duterte at sa mga Duterte, including kay Vice President Sara Duterte. So wala po sa batas, wala sa hulog itong mga pinagbabanggit ni Ben Dalo Tulfo. Pangalawa, nagpapakita po ito how incompetent, hindi karapat-dapat, walang kakayanan na maging senador talaga ito si Ben Dalo Tulfo. Dapat nga ito hindi pinayagan na tumakbo o maging kandidato. Pero dahil nga sa sindikato nila George Garcia at nila Marcos at Romualdez dyan sa Comelec, mga barkada man ito ni Ben Dalo Tulfo, pinayagan siya. Bakit po na hindi siya dapat in the first place pinahintulutan na tumakbo? Sapagkat mayroon po siyang finality of conviction sa libel, 2 counts. At ito ay final na, decided by the Supreme Court. At ito ay isang crime of moral turpitude. Under the law, even sa Omnibus Election Code at sa rules and regulations ng elections at mga kandidato, hindi ka pwede kumandidato o ma-appoint o kaya ay maging opisyal ng gobyerno kung ikaw ay nasasangkot sa krimen ng moral turpitude. Libel is a crime of moral turpitude. So is rape, so is estafa, robbery, mga ganon, mga crimes of moral turpitude po yan. At nasa batas yan. Kaya sinasabi natin na hindi nga siya nararapat dyan. Dapat nga ikuwaranto ito. Ibig sabihin po, void, walang visa at walang legal na batayan ang patuloy na pagiging senador niya. Kaso, under the Marcos Romualdez government right now, wala po tayong maaasahan na katarungan at matino na pwedeng patutunguhan ng ating mga pagrereklamo. Ganyan naman po talaga eh. So, antayin natin siya na abutan siya ng panibagong administrasyon at ipakuwaranto sa Korte Suprema. Kuwaranto means from the start, kino-question ang otoridad mo, ang legitimacy mo, kung ikaw ba ay nararapat at mayroong legal na batayan para maging senador ka. In the first place, hindi nga dapat siya nagkandidato, mga kababayan. Hindi siya pwede maging kandidato, mga kababayan. So, incompetent. Ang isa, walang alam sa batas, nagdudunong-dunungan. Ang pangatlo, masama ang intensyon. Alam mo naman talaga kung anong layunin nito. Nais niyang idiin ang nasasadlak na niyang kapwa senador. Di ba walang damdamin? Walang puso talaga itong tarantadong kulukoy na si Ben Dalo Tulfo. Kain suka din ito eh. Kung murahin ito at kanyang alipustahin si Trillanes, si Kiko Pangilinan, si Ontiveros, para sa kanya mga mangmang, mga bobo at walang kwentang mga tao ito. Pero ngayon, himod tumbong siya. Hinahalikan niya ang puwet ni Pangilinan, ni Ontiveros at ni Tulfo. Ni Trillanes, no? Itong si Ben Dalo Tulfo. Kaya wala ng prinsipyo, wala pang alam. Air Force talaga. 99% hangin, air. 1% force. Air Force, ang magkapatid na Tulfo, puro hangin. Pero wala naman talagang alam at walang paninindigan para sa taong bayan. Na matino at tama. Kaya itong panukala niya na tanggalan ng sahod at mga benepisyo at suporta sa kanilang pag-function ng opisina nila, itong si Senator Bato de la Rosa at si Senator Jinggoy Estrada, ay pagpapakita ito ng hindi magandang ugali. Yung intensyon niya talaga saktan ang kanyang kapwa senador. Kung kaya niyang gawin yan, ang kabuktutan ng kaisipan niya at kabaloktutan ng kanyang mga pinag-iisip sa kapwa senador niya, ano pa kaya sa ordinaryong mamamayan, di po ba? Nakita ko nga yung kumakalat niyang video na parang meeting ng Homeowners Association, parang may grievance meeting, talagang kinokompronta siya ng dalawang mga mukhang socialite na neighbors niya dyan sa Green Hills, ano? At talagang hindi siya makaporma, no? Parang binalatan na sibuyas na maalat. May maalat ba na sibuyas? Parang labanos na binuhusan ng mainit na tubig ang mukha niya eh. Nang kinokonfronta siya ng mga neighbors niya o ng mga kapitbahay niya dyan sa Green Hills, no? Sa kanyang mga pag-aastang above the law at kung parang sino siya. Ngayon, kailangan po natin i-point out ito sapagkat itong magkapatid na Tulfo, kung si Senator Alan Peter Cayetano pa mag-describe sa kanila, sila po ang tinatawag na mayroong calibrated and graduated degree ng pagiging tuta. No? Sabi niya, sa isang live ni Senator Alan Peter Cayetano, si Ping Lacson, hindi na tuta yan. Aso na.
asong ulol. Ganun ba, Senator Alan Peter? Kasi malaki na. Matagal na siya nagpapakatuta eh. So lumaki na siya. Nagpapakatuta at naging aso na ni Marcos. Sila ni Tito Soto. Si Rapi Tulfo ganun din. Kaya nga nawala na yung kanyang investigasyon sa maanomalya at iskandaluso at questionable na mga pagpapanalo ng milyon-milyon, umabot na ng bilyon ka pesos dyan sa PCSO. Biglang natahimik, biglang natameme, alam na kung sa mga analogy na maleta, di ba? Kayo na magdagdag ng kahulugan ng namaleta. Kung gaano kalaki yung mga maleta, kayo nang bahala dyan, mga kababayan. Pero, ayan po, no? So, tatlo daw yon. Yung tatlo, si Tulfo, Rapi, si Ping Lacson, at si Tito Soto, mga aso na. Aso ng Malacanang, aso ni Marcos at nila Lisa. At syempre, nila Romualdez. No? Isang grupo yan na mga birador ng mga maleta at ng mga palusot na mga pangungulimbat sa pundo ng bayan. Ngayon, itong si Erwin Tulfo, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ito ay isa lamang tuta ni Lacson. Bakit? Kasi marami pala itong bagahe. Marami siyang mga pananagutan na kanyang pilit ibinabaon. Halimbawa, paano niya ipaliwanag ang 400 million plus pesos na kanyang diniklara na kinita niya sa pagiging media daw niya? Kahit siguro magtrabaho ito ng 50 years sa pagiging media, hindi niya kikitain yon unless gumawa siya ng kabulastugan, katarantaduhan, at mga balasubas na mga gawain ng isang media. Yung attack and collect na mga style, maleta style. Kaya dyan pa lang sablay na, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, gusto mo ba banggitin ko pa dito mga kontraktor na pabalik-balik sa opisina mo? At pumupunta pati sa bahay mo, mini-meeting mo. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin po, nagtatara. Tara is kinukutahan mo. Yan ang ibig sabihin ng revelations ni Senator Alan Peter Cayetano. So, siguro may nagbubulgar at mga nagsusumbong laban kay Bendalo Tulfo. Kung bakit sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano, kaya hawak ka sa ilong tali ka sa liig ni Ping Lacson, tuta ka ni Lacson. At tinumbok din po ng mga 18 former soldiers, 18 former Marines, at may 4 pa na dumagdag kung ilang maleta ang na-deliver kay Erwin Tulfo. At syempre, dong panahon na nasa ACT-CIS siya, nung pinalusot siya ni Romualdez, dahil siya ang PR man, or siya yung media connection, isa sa mga media operator ni Romualdez, upang pabanguhin si Tambaluslos, itong si Bendalo Tulfo, nabigyan po ang ACT-CIS ng 7.3 billion pesos na proyekto. Ang pagkakaalam ko, 2 taon yun, 2024 and 2023. At pati sa 2025, mayroon din po, mga kababayan. Mantakin mo, wala ka makita na project nila. At hindi natin alam kung saan nila ginastos. At ang magkapatid na Tulfo ang nagkokontrol ng ACT-CIS. Di po ba? At yung iba pang kasama nila na umuupo sa ACT-CIS ay tinuro ni Catalina Cabral sa kanyang Cabral Files. At mismo nila Leandro Libeste sa maraming pagkakataon na sangkot dito sa pagbebenta ng mga proyekto at kumikita ng todo sa mga ghost projects. As according doon sa tinatawag na Cabral Files, itong magkapatid na Yap na kasabwat at kasama ng magkapatid na Tulfo sa pagninegosyo nila ng party list nila na ACT-CIS. Di po ba? So, klarong-klaro kaayo na protektado ni Marcos at ni Romualdez itong katarantaduhan na nangyayari sa mga party list na ito, like Ako Bicol, ni Saldico, noon, no? Ngayon hindi na, syempre. Iba na nagkumanta na si Saldico ng ibang tono. Itong ACT-CIS, itong CPP, NPA, NDF party list, itong Akbayan Ngiwi party list, no? Ni Hontiveros at ni Boy Ngiwi. Lahat ng ito, mga party list na ginagamit ni Marcos at Romualdez bilang karagdagang attack dogs sa House of Representatives. At sila ay talaga namang tiba, bundat na bundat sa maleta. Included ang ACT-CIS nila Tulfo at itong tingog na magnanakaw party list
No, may Tingog Party List yan pero ang kompletong pangalan dyan, Tingog ng Magnanakaw Party List. Yan ang party list na makurakot, mga kababayan. So, tama lang na supalpal at hindi ito dapat palusutin sa Senado itong baluktot na kaisipan ni Tulfo na tanggalan niya ng sweldo, sahod, benepisyo at ng mga budget sa opisina nila sila Senator Bato de la Rosa at Senator Jinggoy Estrada. Just because gusto niya lang pahirapan ang kanyang kapwa senador para lang may masabi siya yung kanyang evil intention, hindi niya mapipigilan, no? That is an evil intention, mga kababayan. Kaya hindi tayo nagtataka na gustong-gusto niyang kung natuloy yung atake ni Matibag at hindi lumaban ang Senate Security Team ng Office of the Senate Security Sergeant at Arms or Office of the Senate Sergeant at Arms o SAA at nagkaputukan at nagkabarilan doon sa loob ng Senado. Mas gusto siguro yan ni Bendalo Tulfo na makita niyang nakahandusay ang kanyang mga kapwa senador. Hindi magandang pag-uugali po ito, mga kababayan. Kita mo, ang mga sinasabi niya, wala namang bayag para panindigan, di ba? Puro lang ngaw-ngaw. Air Force nga eh. 99% air, hangin lang. At 1% lang talaga ang puwersa niya. Hindi ka panipaniwala. Sabi niya, kahit matanda ka, kukwelyuhan kita. Kakalad ka rin kita kapag nagsagawa kayo ng illegal ninyong Senate Blue Ribbon Committee. Aba, the challenge was accepted by Iglesia ni Cristo. Sabi ng Iglesia ni Cristo, hindi namin papayagan na gaganyan ninyo ang aming kapatid na Senator Marcoleta. Subukan yung gawin yan. At kami ay maninindigan. O yun pa lang, umatras ng bayag yan, nagpasori. Duwag, walang bayag, no? Mahilig lang magsalita, hindi naman kayang panindigan. Number 2, kinol din ni Senator Robin Padilla ang kanyang challenge. Wala din. Urong bayag din ni Bendalo Tulfo. Kaya dapat wag na po tayong bumoto ng mga dahil sikat at popular, butuhin na natin. Nananalo kasi sa masa na boto na naluloko nila. Nasasakyan nila yung mga limitasyon sa kaalaman ng ordinaryong botante. Nahihilot nila sa PR at media operations sa kanilang pagmamagandang loob, kunwari, sikat, tagapagtanggol. Kita nyo paano nila hinawakan ng poder at kapangyarihan ng kapatid niya. Walang kwenta talaga. Kaya, ngayon, napapahiya na naman siya sa Senado. Bendalo talaga, no? Hindi niya talaga alam ang batas. Magbasa ka nga at unawain mo na ang nakalagay sa batas ay dura lex sed lex. The law may be harsh, but it is the law. Yan. Basic yan. Kaya nga kahit jaywalking yan, o kaya unjust vexation, ay kailangan pong ikaw ay manindigan ka.